Hi guys, good morning sa inyong lahat, no. So, meron akong pinost nung nakaraan about dun sa isang WAG squad na cancer survivor, no. Dalawang beses na siya nakasurvive ng cancer. Tapos currently graduate na siya ng WAG squad, no. Tapos nag-live siya ng $1,000, and then basta yung pinost ko na mahaba, no, kung hindi nyo pa napapanood yun, basahin nyo na lang kasi sobrang nakaka-touch yung sinabi niya doon, no, yung kwento niya. And siguro kung hindi lang kami currently nasa travel, ginawan ko na ng video yun kasi merong story kasi yung taong yun. Kung tamang pagkakaalala ko, i-double check ko mamaya, March 7 siya una nag-message sa akin. As in, sobrang haba ng message niya. Parang in-introduce yung sarili niya, anong background niya, ano yung mga nasalihan niyang grupo, ano yung mga, basta lahat, pati yung experience niya na pagiging cancer survivor, 2 beses, ganyan. Tapos during that time ata, parang nag-undergo pa siya ng treatment dun sa pangalawang cancer, if I can remember correctly. Basta merong reason na hindi ko agad siya na-replyan, bro. WAG squad ka na rin lang naman so hopefully maintindihan mo. So hindi ko siya na-replyan ng ilang araw siguro. Tapos nung nag-reply ako sa kanya, hindi ko kagad siya binigyan ng slots. Kasi nung ni-review ko kanina yung messages namin, yung conversation namin, March 7 siya unang nag-message. Nakapasok siya sa WAG squad, April 22 na. Kasi 2 beses ko siya sinabihan ng Paps, message mo ako after 2 weeks. Parang ganun, parang 2 beses. So March 7, April 22 na siya nakapasok. Ang reason doon kasi, to be honest, is nung unang nag-message siya sa akin, tapos nalaman ko yung history niya, ang dami niya nasalihang failure group, failure mentors, failure na trading system, and at the same time nag-undergo pa siya ng treatment. So sabi ko, ayoko nang kumbaga, as much as possible, ang goal ko sana nung una is mag-focus lang muna siya dun sa treatment na ina-undergo niya, no, during that time. Tapos parang, kasi kahit sabihin mo okay, tatanggapin kita sa WAG squad, hindi naman siya guaranteed na hindi ka pa rin may stress kasi walang guaranteed dito sa trading, di ba? So at some point, kung hindi mo magets yung lesson, may stress ka pa rin. So wala talagang kahit ako magsasabi ako na yung nagtuturo, hindi guaranteed na pag ako nagturo sa iyo 100% makukuha mo agad diyan. 'Di ba? So ang inisip ko doon, ayokong ilagay siya sa sitwasyon na nag-undergo na nga siya sa treatment tapos hindi pa siya makapasa ng 30% challenge ko, 'di ba? So very stressful yung magiging environment niya. Pero siguro orchestration na rin ni Lord na ayun, na nakapasok siya sa WAG squad. Tapos nakapasa siya sa 30% challenge. Tapos nakapag-withdraw siya, first withdrawal niya. Tuwan-tuwa talaga ako. Naka-withdraw siya ng $10, celebrate nila. Sobrang grabe. Yung iba kung makapag-sugal ng mga lot size nila, parang ganun lang kadali pinupulot yung pera. Pero ito $10 nakapag-withdraw, nag-celebrate, di ba? So sobrang, actually nung binabasa ko yung mahabang messages niya na yun, sinend niya yung sa GC, yung mahaba na yun, medyo natatouch talaga ako. Very touching talaga yung messages na yun. Kumbaga nagpo-fuel siya sa akin na siguro ituloy ko lang yung ginagawa ko, no? Kasi may mga times din talaga na siguro sa tagal na rin, at this time may mga pagkakataon na parang naglilelo ako sa social media, no? Last year medyo bibo ako, pero recently medyo naglelo ako. Pero anyway,
Yun lang, no. And then just this week, meron na naman siyang message. Sinend niya sa akin yung FX book niya. Tuwan-tuwa ako nung tinignan ko yung statistics, no. Try ko na lang, Pops, i-blur yung yung FX book mo. So in less than a month, yung $1,000 na live niya is nasa 85% ang overall gain or 81% ang, hindi ko maalala, basta ganyan. 800 plus na yung ginain ng account. Walang floating, 100% equity. Tapos yung nakakatuwa doon, yung drawdown niya 5% lang. Sobrang baba, sobrang ganda. Kaya sabi ko sa kanya, Pops, huwag ka munang magmadali na mag-upscale or mag-compound ng lot sizing, no. Stick ka doon kung ano yung rules natin, kung ilan yung ideal na starting lot size sa 1K, no. Huwag ka muna maging greedy, no. So ang diskarte niyan, pagka nakukuha mo yung consistency, tuloy mo lang, repetition hanggang mga pag-build ka ng capital. Repetition lang, huwag mo munang madaliin. Okay, nakakatuwa. Dapat nung time na pinost ko yun, ang sarap gawa ng video kasi nga naalala ko tong taong to, hindi ko to sana tatanggapin pero eventually siguro will na rin ni Lord na makapasok sa Sawag Squad April 2022, no. Yun yung nakapasok sa Sawag Squad. Kaya sabi ko nga sa wife ko kanina habang nag-uusap kami, sabi ko, bless yung mga trader ngayon kasi tinatry nila i-penetrate yung trading ngayon. Tapos meron na silang nakikita ang mga tao na meron ng resulta, di ba? Kumbaga unlike sa akin noon, no, sa mga kabatch ko mga 10 years ago, nung sinisimula namin yung trading, wala kaming makitang kahit na isang Pilipino or kahit ibang lahi. Kung meron man siguro, sobrang lucky, ang hirap mahanap, no, kasi hindi pa naman ganoon kaputok yung social media. Walang someone na pwede mong i-look up na legit tong tama tong ginagawa ko, itutuloy ko lang to. So ang hirap lang kung during that time nung inaalala ko nung nagsisimula ako, hindi ko alam kung mag-workout yung pag-aaral ko gabi-gabi, di ba? So sobrang blessed nyo ngayon kasi ang dami ng encouragement sa inyo na okay, legit nakaka-withdraw pala dito. Yan lang siguro, guys, no. Update lang, bukas pa kayo makakabalik ng Dubai, no. So lahat ng nagme-message sa akin ngayong araw, kahapon, for the past days na hindi ko pa nare-replyan, stay put lang kayo, guys, no. Babalikan ko kayo isa-isa. Okay, medyo busy lang talaga this week. Okay, so siguro mga Monday or Sunday gabi. Okay, guys, God bless, no. Take care, everyone. Bye.